Lalawigan ng South Cotabato, isinailalim na rin sa state of calamity. Epekto ng El Nino sa public elementary school, pinag-usapan. At pamilyang biktima ng sunog sa barangay San Emanuel, hinatira ng tulong ng LGU Tacurong. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxurgen Headliners. Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxurgen Headliners ngayong Abril 27, taon 2024. Lalawigan ng South Cotabato, isinailalim na rin sa state of calamity. Narito ang ulat. Sa gitna ng patuloy na epekto ng matinding tagtuyot sa lalawigan ng South Cotabato, ang buong lalawigan ay isinailalim na ngayon sa state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Pinagtibay ng sangguniang panlalawigan ng South Cotabato ang deklarasyon habang patuloy ang pinsala ng tagtuyot sa lalawigan, lalo na sa mga bayan ng Banga, Norala, Sorala, Tantangan at Tiboli. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO South Cotabato, layo ng desisyong ito na tugunan ang mga suliraning dala ng El Nino sa mga magsasaka at mamamayan ng lalawigan. Batay sa mga preliminar na ulat mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng South Cotabato, umabot na sa 201.9 million pesos ang halaga ng pinsalang dulot ng El Nino sa mga pananim, hayop at infrastruktura. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tardi Valencia para sa Soxurgen Headliners. Epekto ng El Nino sa public elementary school, pinag-usapan sa lalawigan ng Cotabato. Narito ang ulat. Pinag-usapan sa isinagawang consultative meeting nitong Biyernes, ika-26 ng Abril taong kasalukuyan, ang epekto ng El Nino phenomenon sa public elementary school sa lalawigan ng Cotabato. Sa pangunguna ng Integrated Provincial Health Office o IPHO, tinalakay nito sa mga nakatalagang school nurses ng Department of Education Cotabato Division na dumalo sa pagpupulong ang mga sakit na dala ng El Nino at ang interbensyon na maaaring gawin sa tulong ng pamahalaang panlalawigan. Kabilang sa mga bilanggit na sakit na dapat bantayan ng DepEd ngayong tag-init ay ang heat exhaustion sa mga mag-aaral, nausea at diarrhea dahil sa food and water contamination, dengue fever, skin diseases, sore eyes at iba pa. Sa mensaheng ipinaabot ni Integrated Provincial Health Office o IPHO Head Dr. Eva C. Rabaya, binigyang din nito ang pagsisikap ng pamunuan ni Governor Emilio Talino Mendoza na matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral sa mga pampublikong elementarya, lalo na ngayong dumaranas ng mataas na heat index ang lalawigan. Nanawagan din ang tanggapan ng IPHO sa DepEd at mga magulang na protektahan ang mga bata laban sa panganib na dulot ng mataas na temperatura na maaaring magdala ng iba't ibang klase ng sakit. Nakiisa rin sa naturang pagpupulong sina Environmental Sanitation Medical Coordinator Dr. Patrick Julius G. Pacat, PESU Medical Coordinator Dr. Caroline Ann Escudero at DepEd Medical Officer 3 Dr. Flora May Jacobo. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Tardi Valencia para sa Soxurgen Headliners. Para sa uling balita, pamilyang biktima ng sunog sa barangay San Emanuel, hinatira ng tulong ng LGU Tacurong. Narito ang ulat. Tumugon agad ang local government unit ng lungsod ng Tacurong sa pamumuno ni Mayor Joseph George Elechoncito sa pamamagitan ng Office of the Local Disaster Risk Reduction and Management, Office of Social Welfare Development at TATAP Center sa nangyaring sunog noong ika-26 ng Abril taong kasalukuyan, ika-3 ng hapon sa sitio Malipayon, Barangay San Emanuel.
sa nangyaring damage assessment at needs analysis na isinagawa para malaman ang kalagayan at malaman ang mga pangangailangan ng apektadong pamilya. Sa nangyaring assessment, agad naman nagpadala ang lokal na pamahalaan ng mga pagkain, damit, matutulugan at hygiene kits. Ang biktimang pamilya ay agad naman silang pinatuloy ng kanilang kamag-anak, habang ang suporta at tulong ng lokal na pamahalaan ay patuloy na sila ay makabangon. Ang agarang tulong at pagmamalasakit na pagtugon ng lokal na pamahalaan ay nagpapakita na ang kaligtasan at kabutihan ng mamamayan ang inuuna. Ako ang inyong kaibigang Apolinario sa Valencia para sa Soxergen Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, mga balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxergen Headliners. Hanggang sa Lunes, happy weekend! Maraming salamat at magandang araw, kaibigan!